So gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang mga konseptong ito sa siyensa at kahit ano pa mang pag-aaral ay nanggaling sa personal na experiences ng mga tao. So, law of conservation of mass, galing sa experiment ni Antoine Lavoisier. So, what does it say? So, the law of conservation of mass says that the total mass of substances present after a chemical reaction is the same as the total mass of substances before the reaction. So, kung ano yung ipinasok mo doon sa loob ng reaction vessel, bago ang reaction, pagkatapos ng reaction, dapat kaparehas pa rin yung pinagsamasamang timbang. Wala kang mababawas or walang madadagdag. So, dagdag pa pong pagpapaliwanag or example. So, ilagay po natin yung sarili natin doon sa pwesto ni Antoine Lavoisier. So, again, maglalagay po tayo ng tin at ng air sa loob ng isang closed glass container. Iinitin natin para magkaroon ng reaction sa pagitan ng tin at ng oxygen sa air para mag-form ng tin oxide. So, ang sinasabi po ng law of conservation of mass is yung timbang ng pinagsama-samang substances bago ang reaction ay dapat kaparehas ng timbang na pinagsama-sama ng lahat ng substances pagkatapos ng reaction. Ang nangyayari lang po is nag-iiba yung form. Nag-iiba yung form nung ibang substances because of the chemical reaction. Pero yung pinagsama-samang timbang again is conserved, hindi nagbabago. For example, kung nagsimula po si Antoine Lavoisier na ang total mass ng glass container, ng tin at ng air ay 10 kilograms or 10 grams, dapat ang magiging resulta nun pagkatapos ng reaction ay 10 gramo pa lang din or 10 grams lang din ang pinagsama-samang timbang. Kung sakali naman pong ang pinagsama-samang timbang ng glass container, ng tin at ng air, bago ang chemical reaction is 5 kilograms, dapat sa pagtatapos po ng chemical reaction ay ang pinagsama-samang timbang ng lahat ng produkto at lahat ng substances sa loob ng container ay dapat 5 kilograms pa rin. So gaya po ng sinabi ko kanina, nalaman na po natin yung background sa kung saan ba nagmula itong konsepto ng law of conservation of mass. At isa pong mahalagang bagay na dapat nating matutunang gawin ay ang i-visualize sa kung paano po ba natin mai-apply ang pagkakaintindi natin ng konseptong ito. So ito pong mga susunod na slides na ipapakita ko sa inyo, isang pamamaraan para po mas madaling maipaintindi sa ating mga estudyante ang law of conservation of mass. So we have to be able to imagine these, or we have to be able to visualize the situation. So, for example, kung meron po tayong chemical reaction na kung saan ang isang substance A ay nagre-react or nagko-combine sa dalawang substances B para mag-form ng compound na AB2. So, nandito po sa ating parasukat sa kaliwa ay isang container na mayroong 6 na particles or 6 na substances B at meron tayong 5 substances A. So, atin pong tututukan sa kada isang A, meron pong 2 B na sumasama para mag-form ng compound AB2. So, ano nangyayari po dito? Meron tayong 6 at meron tayong 5. So, pinagsama-sama mo, 11 bilog po ito. So, sa pag-form undergo ng chemical reaction, anong nangyayari po? Yung isang A, nagko-combine with 2 B. So, isa yan, pangalawa, pangatlo. Pagkatapos po ng chemical reaction natin, since hindi na tayo makaka-form ng AB2 kasi naubos na po ang B, ito na po ang meron tayo. So pagdating dun sa product side, after the reaction, meron po tayong 3 AB2 at meron po tayong 2 bola ng compound A or ng substance A. Ngunit kung titingnan po ninyo, nagbago po yung anyo kasi nagdikit-dikit yung 3 substances. Pero bilangin po natin kung ilan ang bilog. Meron pa rin po tayo sa product side na 6 na dilaw na bilog at meron pa rin po tayong 5 asul na bilog. So, nagsimula po tayo sa 11 bilog bago ang reaction at nagtapos po tayo na meron pa rin tayong 11 bilog.
pagkatapos ng reaction. So again, nagbigay po ako ng maiksing tutorial dati dito po sa example na ito. Meron po tayong excess ng A kasi sobra po siya, hindi na po tayo makabuo pa ng AB2. Yung pong substance B naman, siya naman po ay fully consumed, so naubos po siya. At pagkatapos ng reaction, ang meron na po tayong mixture ng substance A at substance AB2. Wala na pong substance B na natira. So again, law of conservation of mass, nagsimula tayo sa 11 bola bago ang reaction. Pagkatapos ng chemical reaction, 11 bola pa din po ang meron tayo. So recap po ng ating learning strategy. So una, ating inalamang kwento sa likod ng law of conservation of mass at sa kung paano ang mga eksperimento ni Antoine Lavoisier ay nakatulong para madiskubre ito. Pangalawa, gumawa tayo ng visual tools para mas maintindihan natin ang law of conservation of mass.